Giliar pa kanya sa standard differences. Okay, standard differences, ano ang definition? Go ahead. Ako kasi ang tinatanong niya, anong meanings para sa akin? Sa akin, ang pinaka-standard difference. Hindi, sumasagot ako. Interjection. Objection. Ang objection bro, kang Sir RG Sino, kandali lang ha. Ang objection bro. Okay. That's not my question, Mr. Moderator. Ang question ko karong-klaro. Hindi ko sinabi na sa pagpapaniniwala mo ano ang standard reference. Ang tanong ko simple, define what is standard reference. So, ibig sabihin, may ebidensya ka na ginagamit ito, ang standard reference, ito ang meaning. Sige. Pinapadefine mo ako. Ito yung counter-objection na. Okay, sige, counter-objection. Ako kasi tinatanong niya. Yes, wala namang iba. Ang sabi ko, ang define ko dyan, ang pinaka-standard difference namin, Bible. No. Hindi Catholic kausap mo eh. Bible ang pinaka-standard difference namin. Bible. Sandali bro. Kasi counter-objection ito bro, no? Counter-objection ito. So, pasagutin na natin bro, RG Sino, si Brother Giliar pa kanya. Bro Giliar, 1 minute please answer the question. Go ahead. Okay, sa akin kasi tinatanong niya ako eh. Ako tinatanong niya. Ito ang pinaka-standard reference. Pag ang reference umaayon sa Bible, yan ang tawag na sumusuporta sa standard reference. Pag hindi na siya sumusuporta, iba na kayo sinasabi, deference. Deference siya. Nasagot ang tanong. Mr. Moderator. Nasagot mo. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Klaro yung definition. Hindi ko tanong kung anong paniniwala niya sa Biblia, kung yan ang standard sa kanila. Hindi ko tanong ko. Ang tanong ko simple. Define what is standard reference. Okay, hinayin sa imong live niya. Naminaw na ka live, hinayin kayo ako, dungog mapita. Hinayin yung speaker niya bro. Bro Giliar, nakapakay 35 seconds to complete your 1 minute. Kasi ginahan kang budungag pa sa imuha sa tubag no para makontento si Sir RG Sino. So, 35 seconds, last 35 seconds to complete your 1 minute. Natapon kasi ako, ito yung pagkawalugan ng standard difference. Biblia ang aming standard difference. Pag may mga gagamitin kang outside dito na standard difference, kung siya ay sasang-ayon sa anong sinasabi ng kasulatan. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, counter. Objection, Mr. Moderator. Ini-evade niya. Counter. Ipa-define sa kanya, Mr. Moderator, what is standard difference. Hindi ko po tanong kung ano ang standard paniniwala na standard difference. Ang tanong ko simple, what is standard reference? Okay. Ako tinatanong mo eh. Hindi pa ako tapos magsagot. Ito, standard reference sa amin kasi religious dito eh, religious eh. Bible. Under niya yung mga reference na sumasang-ayon. May mga reference na hindi, difference yun. Bro RG Sino, so as a moderator, ako lang siyang kuanong kung dili siya motubag no. But yaman tong tubag, so let the 50 live viewers sa Facebook o 65 sa YouTube ang mo-decide na. Next question na tayo, Sir RG Sino. Mr. Moderator, before ako pupunta sa next question ko, debate kasi ito, Mr. Moderator. Yes, I know. Klaro na hindi niya sinagot ang unang tanong ko. Okay. Next ko, Sinasagot ko po, ayaw mo lang. Sinasagot ko po, ayaw mo lang. Definition mo lang, ayaw mo lang. Ang sagot mo layo. Sinasagot ko, ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Okay, moderator's time. Bro, wala na tayo, hindi na tayo mag-conclusion kaya magkagubot na diya. Okay, proceed sa question. Cross-examination, 8 minutes and 36 seconds. Next question, sa mga ginagamit mong word, ano ba yun, yung mga sinasabi mo na Biblia. Sabi mo, hindi itinatag ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia Katolika. Pwede ka bang makabigay sa mga setas na ibinibigay mo o ng isang tao, pangalan ng isang tao na sinasabi ng Biblia na ito ang natatag sa Iglesia Katolika? Sige ba? Objection, Mr. Moderator. Ang tayo dyan, tayo dyan, bro. Mr. Moderator, sumasagot ako. Ignacio ang tayo. Si Ignacio ang tayo, 1180. 100. Kadali lang Giliar, nag-objection man ang imo ka. Okay, bro RG Sino, go ahead. Okay, parang itong ano ko eh. Okay, again, tatanungin ko, ibabalik ko. Ginamit mo ang 6 na setas. Sabi mo, ito yung basis mo, na pag-negate sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na italayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, pwede ka ba magbigay ng isang pangalan sa setas na ginamit mo na ito yung nagtayo sa Iglesia Katolika para mag-iba yung tinindigan ko? Sige, Mr. Moderator, sagot sa kaya mo na siya magsama. Moderator's time sa bro Giliar ha. Ang pangitan ni Sir RG Sino, mga tao nga naa sa imong setas nga gihatag sa unong kabuok. Okay. So, 1 minute, go ahead.
Okay. Continue. Klaro diyan nasabi sa ikalawang Korinto na may mga huwad na apostol. Yung mga huwad na galing sa kanila. Huwad na Kristo at mga huwad na mga manggagawa na ginagaya sila Pablo. Mateo 24, 2-5, gagamitin ang kanyang pangalan. So, nagbigay ang Panginoon ng propesiya na pagkatapos ng isang minuto pa. Ang layo sa sagot eh. Alam pala niya eh. Ang layo ng sagot, Mr. Moderator. Yes, sir. Yan ang sagot. Ito po, simpleng objection lang po. Objection. Go ahead. Okay, simpleng objection lang po, Mr. Moderator. Ang hinahanap ko pangalan ng tao. Interpretation niya din eh. So, ang hinahanap Masagot ako. Harap. Nag-object pa ako, Mr. Talipod. Okay, again, ibabalik ko yung argumento ko. Ang tinatanong ko sa kanya, bigyan mo ako ng isang tao na sinasabi sa mga setas mo na ito yung nagtatag sa Iglesia Katolika para magiba yung tindig ko. So, ibigay mo ang pangalan ng isang tao. Isang pangalan lang. Ito. Okay, moderator's time. Sandali, moderator's time. Sandali, last 7 minutes na ta ha. Tapos nahala lang kayo nabili na 25 seconds, Bro Giliar. Continue, Bro Giliar. Okay. Yun, klaro nga, huwad na apostol at sa ayon sa inyong libro, si Ignacio. Huwad na apostol yun. Siya pala, nanggaling pala sa kanyang unang salita na Catholic Church noong 110 AD. Oh. Sa tama si Pablo at si Cristo na may darating, gagamitin ang kanyang pangalan. Plus, nilagay pa doon sa mga referensya mo, founded by Jesus Christ. Ayon sa mga aklat, tayo ng mga tao lamang. Sandali, bro. Sandali. Bro Giliar, klarohon lang ako, Bro Giliar ha. Sa 2 Corinto, nga gilatag nimo, isulti ka about na huwad na Kristo o huwad na apostol. Ang ipasabot ko Huwad na apostol. Ang huwad na apostol. Huwad na apostol. Kaya huwad na Kristo o huwad si Ignacio imong gipasabot. So Bro IGC na sa mga gipangalan yata nga kuan nga pangalan si Ignacio daw ang imong gipangayo ang gipangayo nimo nga tao nga nagtulog sa simbahan Katoliko. Sir. So, pumunta na siya doon sa standard reference na sinabi niya na si Ignacio. So, i-point of clarification ang point of before ako pupunta sa tanong ko. So, wala siyang nababasa sa Biblia. Ang binasa lang niya is mga huwad. Wala siyang nababasa sa Biblia na sinasabi na yung nagtatag ng Iglesia Katolika si Ignacio. Yun siya pumunta sa encyclopedia. Di ba sabi mo kanina? Tanong ko, di ba sabi mo kanina? Ang yan ang resulti sa 2 Corinto, huwad na Kristo o huwad na apostol. Pero ang panapot si Ignacio. Next question. So, pumunta ka doon sa standard reference kasi wala kang nabasa sa Biblia. Pumunta ka doon sa standard reference. So ngayon, di ba sabi mo kanina yung standard reference ay ginawa lang ng tao tapos hindi naniniwala sa Diyos. So, ibig bang sabihin, kinakain mo ngayon yung stand mo na gumagamit ka ng isang aklat na hindi pala galing sa Diyos? So, masangayon ka o hindi? Mr. Moderator, ito sasagot ako pero wag ka magpana. Ginamit ko yung mga aklat. Bro, kadali lang bro. Ayaw basta magtubag ka, ayaw yagi sa moderator kay dali ra kay ko maka-time pause bro. No? Sige. Abi na ko. Sa sapaw eh. Tubaga bro. Sa sapaw po. Okay, ito. Moderator's time. Kadali lang, moderator's time. Normal lang mag-objection bro ha. Debate man eh. Normal lang yung objection. Okay. Paano yung malaman yung seconds? Continue bro. Okay. Ito ang sagot ko. Sige. Yung reference yun, sabi mo, reference lang ang pagtanggap ko sa libro ginamit ko. Sumasagot pa ako. Hindi mo makuha yung sagot ko. Siya ba yes or no? So, kahit siya mag-answer lang yes or no. Categorical, continue. Bro, balikan na lang yung pangutana. Again. Time pause natin. Wala siyang nabasa kanina sa Biblia kung sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika. Pumunta siya doon sa standard na referensya. Tapos sabi niya kanina sa tindig po niya na ang standard referensya ay gawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. So, ibig bang sabihin, kakainin mo na ngayon yung sinasabi mo na ang paggamit ng standard referensya ay implied na naniniwala ka sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Ito yung sagot ko. Ang ginamit ko, referensya ng Katoliko. Hindi ko kinakain. Hindi, sumasagot ako. Hindi ko direct sumasagot ako. Huwag mo akong i-deceive. Okay, continue. I am talking about the standard reference. Sumasagot ako. Di ba sinabi mo kanina, pumunta sa reference, ginagamit mo yung aklat Katoliko? Di ba standard reference ako dito? Mamaya na yung aklat Katoliko. Babasahin ko yung mamaya para sa'yo. Sige. Sagutin mo muna ako. Sige, ito sagot ko. Hindi ko kinakain yan. Binabasa ko. Continue. Hindi ko kinakain, binabasa ko yan. Ito yung sagot ko. Ebidensya na si Ignacio, inangkin ng inyong mga libro na siya daw ang naka-found talaga sa unang term ng the Catholic Church at siya ay nakahula dito sa sinabi na huwad na apostol. Ginamit ang pangalan ni Cristo at sinabi mo hindi pala mababasa sa Bible. Hindi pala mababasa sa Bible yung Roman Catholic Church. Objection again, Mr. Moderator. Layo ang sagot, Mr. Moderator eh. Layo na sagot, Mr. Moderator. Debate ito, Mr. Moderator. Saan pasagot sa kanya, Mr. Moderator? Layo eh. Sige.
klaro. Sabi niya, hindi niya kakainin. Pero ginamit niya. Diba? So, ibig sabihin, kinakain niya ngayon ang kanyang salita na kung siya ang gagamit ng standard reference, okay lang. Tapos tayo, hindi pwede. So, yun yung dapat sagutin ko niya. So, kung gagamit ko yan ng standard reference, so ibig sabihin, tinatanggap niya yung hindi ko kanina na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, at ang Panginoon sa Kristo ayon sa standard reference. Kung gagamit siya. Moderator, sasagot 18 ako. seconds na bilin. 18 seconds na iwan, Brother Giliar. Okay. Mababasa kasi dyan, ginagamit ko yan, a weapon against you. Ginagamit yan na armas laban sa'yo. Binabalik ko yan. Sinabi, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Moderator's time. Moderator's time, bro. Wala na tayong oras, bro. Wala lang, bro. 8 seconds na lang naiwan sa kanya. 1 minute. Sige, next Sulat question. tayo, bro. No, Next question. like the 100. Next question. Like the 100. Watching YouTube na lang. Kinatawanan lang tayo. Okay, ito. Next question. Sinabi mo kanina, ayon sa Aklat Katoliko. Ito ba Aklat Katoliko para sa standard ito? Ginagamit ko yan laban sa'yo. Standard o hindi? Para sa akin, yung mga libro na yan ay Standard o hindi? Hindi para standard sa Standard o akin. hindi? Ha? Ito, Bible ang standard ko, Bible. Hindi. Ay, wala Gumamit standard ka to. na Mr. Moderator. Gumamit siya ng Aklat Katoliko. So ito ba Aklat Katoliko, standard reference po ba ito? Okay. Bro, Giliar, standard? Hindi. Sa mga Katoliko, standard yan. Pero sa akin, hindi. Bro, Giliar. Ikaw ang ipakutan na para sa Muha. Si Muha ang opinion. Standard references na o dili? Hindi. Para makanak. Okay. Continue. Hindi para sa akin kasi standard reference ko, Bible. Ginagamit ko lang yan. 1 minute ha. Ginagamit ko yung mga referensya ninyo, a weapon against you. Ayun ang aking bali. O sino yan? Bumirang yan sa inyo. Kung ang Aklat Katoliko ay hindi standard reference, ayon sa topic, ayon sa standard reference, ibig sabihin nakakabalik sa topic yun. Hindi, ginamit ko lang yan as a weapon against you. Na mababasa din pala, laban bawi. Oo. Objection, Mr. Moderator. Ito yung standard of Bible. Ang weapon na gagamitin namin according sa topic is the Bible and standard reference. So ngayon, sabi niya na ang Aklat Katoliko ay hindi standard reference. So ibig sabihin, gumagamit siya ngayon ng isang ebidensya na hindi sang-ayon sa ating topic o sa pinabayan ng topic namin. Okay. Bro Giliar, matubag di mo. Napakinabili na 50 seconds. Okay, matubag na ko na siya. Pero ay na, sagsapaw. 1 minute, di ba? Sasagutin ko yan. Okay. 50 seconds. Ginamit ko yung mga libro niya dahil inconsistent ang stand patungkol dyan. May nagsasabi si Kristo na tayo, inaamin din na si Ignacio ang pinakauna pa lang nakadiscovery. So ginamit ko lang yan as bumirang laban sa kanya, bumirang. Objection, Mr. Moderator. Ang topic natin is according to the Bible and standard reference. So ngayon, pina-violate niya yung topic namin, gumagamit siya na hindi pala siya na kumikilala sa Aklat Katoliko na standard reference. Parang ginagago niya tayo dito. Diba? Ikaw lang sabi niya. So ibig sabihin, wala po siyang eksaktong ebidensya sa paggiba sa topic ko dito. Okay. Okay, balik. Counter objection, bro. Ginamit ko yan sa kaso ha. Ito as kaso, mahilig ka sa kaso. Pwedeng gamitin yung ebidensya laban sa'yo. Di sinabi na si Ignacio pala una tayo ng Catholic Church. Madali lang para mahusay ta. Bro Giliar, Ebidensya yan laban sa'yo. Bro Giliar, moderator's time sa Bro Giliar, klarohon lang nako na ang mga Catholic books nga gigamit nimo para sa mga dili standard references, tama? Sako. As a Okay, dili Catholic. Pero pwede kang gamit yung ebidensya para sa iya. Ang tanan lang ko pa maklaro sa tanan ba? Dili standard references para sa mga Catholic books. Hindi siya standard, pero pwede gamitong ebidensya. Para sa kaso ba? Para sa kaso. Pwede gamitong ebidensya batok sa imo. Napakay 30 seconds nga nabili. So balikan na to. Ang stand ni Brother Giliar pa kanya, ang mga Catholic books dili standard reference para sa iya. Okay, at least ko. Sige, Mr. Moderator, teka. Point of order, Mr. Moderator. So, dito siya na hindi standard reference yung Catholic books. So, ibig sabihin, binabalit yung topic namin. Hindi namin yung standard reference kasi adiktis ako eh. Ito yung standard reference sa may Bible. Gagamitin ko yung mga aklat nyo laban sa inyo as ebidensya na hindi kayo consistent. Hindi consistent. Sisabi si Jesus ang founder. Pag tatapos nyo doon, mayroon palang unang nakapound, si Ignacio. Pwedeng gamitin yan. Kahit punta kayo ng husgado, pwedeng gamitin yung mga ganyan na Next question. Yes, bro. Ito, inano ko muna ito sa question. Ang tanong ko, simple. Gumagamit siya ng Aklat Katoliko, tapos sabi niya, hindi ito standard reference. Ngayon, ang nangyari, ginagamit niya
i-ano mo sa screen na sinasabi na si Ignacio ang founder ng Iglesia Katolika? Sige nga. Sige tayo. Sige. So, basahin mo ngayon sa Aklat Katolika na ang founder ng Iglesia Katolika ay si San Ignacio. Basahin mo. Yan nga, ito, basahin ko ulit. The combination, the Catholic Church, is found for the first time in the letter of St. Ignacio. Mr. Moderator, Ayun, dinidisin na. Nalala pala sa letter eh. Dinidisin na. Sir, contradiction. Contradiction. Bro, nagpapag pa siya, bro. Barayan. Nag-object nga ako, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nag-object tayo. Objection, go ahead. Nag-object tayo, Mr. Moderator. Ang binasa niya ng found, hindi yun pag-establish. Past tense yun sa term find. Hindi established and organized. Ang hinahanap mo ngayon, yung now na sinasabi that the founder of the one holy Catholic and Apostolic Church is Saint Ignatius. Yan yung hinahanap ko. Okay, one holy Apostolic Roman Church, sinasagot, tinatanong niya, sinong founder? Sir, Yes. Sir, ito, meron pa isang sagot. Ang founder pala niyan ay sa Vatican Council, page 191. Roman Catholic Church was proposed, it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon his official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. It was 70. Sulpot. Basa na. Basa na. Wala sa doon sa Catholic Encyclopedia. Objection, Mr. Moderator. Holy Apostolic Roman Church, yung kanyang tanong eh. Encyclopedia, Mr. Moderator. Kadali lang, bro, Giliar, ha? Kaya napay objection. Sige. Hindi siya nakatama doon sa Catholic Encyclopedia, pumunta siya dito sa Discourses of the Apostles' Creed. So again, uulitin ko na naman yung tanong. Nakastart yung time ko eh. Okay, uulitin ko na naman yung tanong. Simple lang. Basahin mo ngayon sa Aklat Katoliko na sinasabi na ang Iglesia Katolika is founded at founder niya ay si Saint Ignatius. Hindi yung found, hindi yung name. Hindi po yun, hindi po foundation. We are talking about the foundation. Yes, so ibigay mo naman yun. Pag mabigay mo yan, talo ako. Pag hindi mo ibigay, talo ka. Okay. Okay, sagot ako, Mr. Moderator, para... Bro Giliar, sa dali ha. Naghihingi sa Bro RJ Sino ng tao na founder. Hindi yung found kasi past tense ng find is found. Person bro, person. No. Meron ka bang maibigay na ebidensya sa Aklat ng Katoliko? Okay. Ayun ba? Nakondinig. Kadali ha. Pag umala ni Bro RJ Sino, last question na lang to bro. Sige bro, Giliar. Yun nga ang sagot ko. Si Ignatius. Yun na, para makapagpahinga na siya. Found sa sulat ni Ignatius. Catholic Encyclopedia, page 139. Okay. Ayun, yun ang sagot ko. Bro, next question na lang po. Hindi na ako na kay-Ignacio rin siya nilansan. Wala na silang malatag. Kaya nga. Yes. Walang problema na sinasabi niya Ignacio daw puno, sabi niya. Yung binabasa niya ngayon ba, gusto kong basahin niya na sinasabi Saint Ignatius is the founder of the Roman Catholic Church. Yan yung basahin niya. Yun ang sinabi ko eh. For the first time. Okay. No! The definition of the Catholic Church. Ayun. Yun ang sagot ko. Okay. Rumor na yan. Moderator,